Ngang araw, kakailanganin natin ng Diyos. Merong mga panahon, kailangan natin ng asawa, ang kaibigan, ang anak, ang magulang, kailangan natin. Meron darating panahon, kailangan natin ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, magsilapit tayong may tiwala, may pananampalataya, sa luklukan ng awa, upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ayan po, dadating ang panahon, makakailangan tayo ng Diyos sa ating buhay, paggipit na tayo. Halimbawa babagsak na eroplano, kaya naramdaman ko po yung kasi babagsak na yung eroplano Yung pala, binangga kami ng mga buwitring pagkalalaki. Sumabog yung makina ng eroplano. Pagkatapos, ayaw bumaba ng eroplano namin, kaya pala ganon, hindi pala basta bababa ang eroplano pag ganon. Uubusin muna yung gasolina, kaya nagpapaikot-ikot yung eroplano. Inuubos yung gasolina. Kasi pag bumaba kami at saka kami sumadsad, magliliyab kami. Pagbaba namin sa eroplano, napakaraming mga ambulansya, mga bumbero, ang dami nakahilera dun sa bababaan ng eroplano. Yung pala, expected nila, babagsak na kami. O kaya baka sumabog kami. Nung nandun kami sa loob ng eroplano, Panginoon ko, sabi ko, maawa ka po. Nananalangin akong mag-isa. Yung mga tao, ewan ko lang kung anong ginagawa nila, pero maingay sila. Kaya ako nananalangin ako. Maawa ka po. Pero kung ito na po ang katapusan ko, pakiingatan mo po ang mga maiiwan ko sa buhay. Yun ang daing ko sa Diyos. Pero awa ng Diyos, nakababa pa kami. Kasi dito sa Brazil, hindi ka pwedeng hindi mag-eroplano. Ang lalayo po ng pinupuntahan namin. Pag hindi ka mag-eroplano, 25 oras ka magbibiyahe. Minsan, 3 araw ka magbibiyahe bago ka makarating. Doon sa may Amazona. Bago ka makarating doon, 3 araw na biyahe. Pag hindi ka mag-eroplano, mahirap. Kung may karanasan na ako sa eroplano, dyan sa Pilipinas, pumunta kami ng Davao, yung mga stewardess gumapang sa eroplano dahil nakasalubong kami ng airpack, napakalalim, bumaba kami ng napakalalim na hulog kami. Hindi naman kami natuloy-tuloy, awa ng Diyos. Ayun. Kaya mula noon, takot ako talaga sa eroplano. Pagdating ko rito, nasalubong ko na naman yan. Kalilipad-lipad pa lang ng eroplano namin, hindi pa kami nakakalayo, sinalubong kami ng mga buitre. Pero sa mga ganung panahon, walang makakatulong sa iyo ron nandun ka sa ibabaw Pagbaksak mo, sabog ka na. Doon sa mga ganung panahon na kailangan natin ang tulong at awa ng Diyos. Karanasan na po yun, mga kababayan. Kaya ako sinasabi sa inyo, para maintindihan nyo gaano kahalaga yung doktrina ng Diyos sa pananalangin. Napakalaking bagay po nun. Hindi yun mabibili ng pera. Pagka may Diyos na nakikinig, nananalangin ka na may tiwala, ipagkakaloob sa'yo. Lalo na kung ipamamagitan mo, hihilingin mo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang 16:23 ng Juan. At sa araw na yaon ay hindi na kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Ayon, kung hihingi tayo ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan, sabi niya. Kaya ang ating panalangin, isinasara natin sa hinihingi po namin sa iyo, Ama,
sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa pangalan ng iyong anak. Inihiling namin at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Yan po ang mabisang sara o susi ng pananalangin. Hihilingin natin hindi sa kanino mang pangalan, hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni Pedro, hindi sa pangalan ng kahit na sino, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga po niyan.